Hi Scorpio, mid-July 2026, mid-month na po tayo ng Hulyo. Kamusta kayo Scorpio? Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Anong aasahan nyo? Bukod sa ilang sasakyan. Why not? Travel agad since astrologically andito tayo, no? Nasa Cancer season, every Cancer season, Scorpio, nag-highlight talaga ang inyong mga ninth house of travel. Yes, meron ba kayo nilulook forward sa part na yan? Pero kahit sa simpleng ano lang yan, pagpaplano, ideya, kuha muna tayo ng ilang messages. Scorpio energy, ano nga asahan ngayong mid-month sa mga taong maring makapakinig po nito, mid-July 2026, Scorpio. Any guidance? Mid-month. Para sa iyo, Scorpio, na maring makapakinig nito, any message po? Ang sipag ng ilang sitwasyon. Okay. Latag natin isa-isa lang po. The Sun. Justice card. Scorpio, the High Priestess. Palitan natin sa live, baka nandiyan pa si Miss JFT na isang Scorpio, madalas bumabagsak. Tayo pa live na live. Okay, so as a Scorpio, malakas ang inyong mga intuition. Do not ever doubt your intuition kung anong sinasabi ng inyong mga pakiramdam or emosyon. Hindi kayo nagkakamali. Scorpio, mid-July, especially mid-month, pero kung ano yung nararamdaman nyo or naiisip nyo, yung emosyon nyo, maring yan yun. Okay, listen to your intuition and follow your heart kung anong sinasabi niyan. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang may ilang blockages pagdating sa love life, very low-key yung energy, private, or nagiging masikreto ang ilan sa inyo, nagiging mysterious, but at the same time, very malalim. Yes. Dito muna tayo sa ilang ganapan ha. Justice card nakikita natin. Yung balance. Nang walang pagkalabis or kulang. Tama ba? Labis or kulang? Yes. Kasi andito na lahat. Unahin natin buhay, karera, trabaho. Andito pa rin yung pakikibakan nyo. For some of you, tayo ay general reading, yung focus. I feel na merong ilang demands sa paligid, especially your boss, a client. Patuloy kayong hinahanap or hanapin, kakailanganin. Pero dito sa ilang sektor kasi, I see opportunity rin. Especially kanina, unang-unang nabanggit ko, travel. Ito kasi pwedeng kusang umangat sa inyo. Scorpio, yung kagustuhan na makapaglayag or lumalawak din ang inyong mga isipan. Parang meron pa kayong gustong matutunan, madiskubre ngayon pa lang sa inyong buhay. Na ang ganda, hindi rin imposible yan. Kaya lang si Mercury right now, si Mercury na lagi natin sinisisi, hindi naman. Kaya lang naka-retrograde kasi siya. Mercury is in Cancer again. Kapag Cancer season, nag-highlight ng 9th house. Anything connected, travel. So kung gusto niyo mag-travel, for some of you, ay general message ha. Marahil kasi hindi lang siya mabigyan-bigyang diin dahil sa ilang obligations, responsibilities, lalo pa sa inyong mga buhay career. Na hindi sa babaliwalain niyo yung mga personal yung kagustuhan na makapaglayag, makapamasyal, pero kasi nga, kakailanganin kayo ng mga boss niyo, maraming inihahain sa inyo ngayon. So yung blessing of work andito pa rin, na in a way, andito yung focus eh, parang wala kayong masyadong option, or nabibigyan ng choice kung makakapag-break ba ako, Moonchild? Kaya lang ang dami kong bibigyan ng focus, the Three of Pentacles. So, isa-isa lang, din nyo naman kailangan madalian. Mid-July lang naman tayo. Kung talagang hindi mapaangat yung personal na kagustuhan or mapuntahan, it's okay guys.
may ilang tendencies kasi no kapag naka-retrograde si Mercury of course, pagdating sa transportation, travel, napaka-normal yan. Delays. Okay? May ilang glitches. Kung hindi to physical travel, I mean, walang pagbiyahe na magaganap, kahit over the net, if ever, for some of you na nasa long distance relationship, or someone from international abroad, kung itong company nyo ay konektado sa ibang bansa, maaring may ilang kabagalan tayong nakikita dyan, nakakailanganin ng enerhiya nyo kung paano to panghahawakan nang hindi kayo naiinip or napapangunahan ng anumang emosyon na hindi okay. I feel naman sa barahan nyo, Justice card. Dito lang kayo, as long as focus kayo sa ginagawa nyo, eyes on the prize. Wala kayong dapat ikabahala. Okay, ang lawak po ni 9th house, for some of you, kung meron kayong nilalakad na ilang, kung mas practical tayo, travel documents, visa, passports, ganyan yung energy, maaaring hindi lang siya agad-agad makarating sa'yo at one point, ngayong mid-July. Ang mga kabagalan guys, merong dahilan, okay? Lagi natin iisipin yon, maaaring hindi pa rin talaga nakalaan. So timing and God's perfect timing, samahan lang din ang patuloy na dasal. Since 9th house connected yan, pagdating sa inyong mga faith din, or yung mga special spiritual connection nyo, maging ano pa man ang inyong relation, iangat nyo lahat sa Kanya. Yung ilang worry nyo. Okay? Other messages, ang lawak. Meron tayong parating na full moon end of this month, and that highlighted your 4th house of home, family, especially kung kayo na to mismo umangat yung mother figure dito. So reversal yung energy natin every time. Pwede itong kayo mismo ang makaramdam or ilang miyembro ng pamilya ay feel na meron kayong kailangan na higit na bigyan ng tuon at focus or angat yung extra attention. Especially kung may anak na kayo, the Empress ay narito, may ilang concern, okay, na ang kaakibat ay energy. So, the Sun ay narito. Right now is in Cancer. Yes. So, I feel na meron lang pangangailangan na kailangan tugunan. Or baka dito yung mag-apply, no? Kung hindi to patungkol po sa isang miyembro ng pamilya, napakalawak ni 4th house, connected physical home. May mga ganapan dyan na kailangan ng atensyon nyo. Halimbawa, meron kayong kailangan kumpunihin, ayusin, tapusin. May ilang proyekto na I feel magkakaroon ng closure or maayos, okay, matatapos. Kasi full moon is about culmination. Okay? And I see may something lang na kailangan ng energy with the Sun, the 6 of Wands. Very private yung energy. At ang concern na to, meron kang suporta, Scorpio. It could be someone, a mentor, a guide, an expert, or it could be your boss. If ever mangailangan kayo sa mas practical, na may kaugnayan sa pamilya, kung meron kayong kailangan na, I feel more on sa budget or sa inyong financial, merong solusyon, resolusyon, ang kailangan na lang ay papaangatin ang boses. Kung kinakailangan lang naman for some na mag-resonate po ito. Huwag mahiyang magtanong or mag-approach, wala namang masama doon. For some of you, I see support So, yung ilang concerns na to ay maharap nyo naman. I-claim natin to. Focus lang. At sa trabaho, walang imposible na makitaan nyo to. Hindi man agad-agad ngayong mid-July. Ano yung makikita natin? Yung justice na deserve nyo. Na yung bawat effort, action na ginagawa nyo, na yung mga personal nyong kagustuhan nga ay naipagsasantabi nyo na. Ayan, hindi masyadong nabibigyan ng tuon dahil sa ilang prioridad. Yan po hindi nababaliwala. Papunta kayo doon. Maharap niyo yung mga personal na kagustuhan nyo, guys. Kalma lang, isa-isa lang. Huwag mainap, huwag magmamadali. Sa relationship, I see justice. Ayan, may ilang delays lang or anything connected, sabi ko nga, abroad, international. Nagiging mysterious, secretive yung energy. Or meron bang poety, kasiyahan since, tama ba? Double check lang natin. Yes. Si Venus, the Empress kasi umangat dito, planet of beauty, attraction, love, ay nasa inyong mga 11th house.
of friendship circle, having fun, enjoyment, nagbabalanse naman dito. Meron ba kayong pupuntahan? Party, events, mailang invites, kung saan kahit paano, no, so sobrang busy and productive nung nakikita ko sa barahan nyo, ay mapapaangat nyo yung pagiging young, childlike, happy, very optimistic yung energy, or ito yung pinaka-advice, stay positive lang guys. Stay positive. Alam ko madaling sabihin, pero sa reality ng buhay, magkakaiba ang bawat isa ng pinagdadaanan. Pero be optimistic lang po. Tingnan na lang natin yung mas merong liwanag sa inyong buhay. Stay optimistic. Ito yung umangit na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig mid-month of July 2026.